At siyempre po ang pamilyang Batalero kasi Yan na nga guys, no, yung sa ating title, kung ligtas na nga ba ang pamilya Batalero at mukhang itutuloy pa rin ni Kuya Val at malalaman natin dito kung bakit at kung anong dahilan po. Ano? So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and ito na nga guys, at talagang tuloy-tuloy na ang paghaharap bukas, Lunes po, ano, at masasalang na ang pinakaunang nakatanggap po ng subpena at kailangang humarap. And balita ko, nandun na rin naman siya sa diet, kaya siguro ay handang-handa na rin siyang humarap kay Kuya Bal. So yan po ang isang ating bibigyan ng reaksyon, and nasabi na rin dito ni Kuya Bal guys kung sino-sino pa ang ibang maaring makatanggap po ano ng reklamo o kaya ay makatanggap ng subpoena, ay pinangalanan niya po rito. And tila ba ang isa sa mga anti-kalingap guys ay parang gustong maghugas ng kamay po ano. At yan naman po ay bibigyan din po natin ng atensyon maya-maya lang, at dahil sinasabi niya na hindi naman daw kalingap ang kanilang punteriya, kundi yung sabihin na natin nakagawa ng hindi daw maganda kay Biancy. So yun po ang kanyang sinasabi. So samahan po ninyo ako guys hanggang dulo ng video na ito at ating bigyan ng reaksyon. So bago tayo magtuloy-tuloy, syempre mega love shoutout po sa inyo lahat na mga solid Kalingap supporters, and of course sa aking mga subscribers. So yan, wag din po natin kalimutang pindutin ang like button guys. So samahan po ninyo ako. Let's go! sino ba kaya ang makatanggap ng love letter mula kay Papa Val ninyo? So yun guys po, ano, at ito ay kinuha natin sa video po ni Kuya Val kaninang umaga lang. And actually wala pa itong 12 oras po, ano, pero dahil meron naman pong kasamang announcement nito at hindi natin gagamitin yung video, kumbaga hiramin lang natin yung audio. Kaya ito guys, mas maganda kung gumamit po kayo ng headset para mas maganda, mas malinaw na mapakinggan po natin. So samahan po ninyo ako at tuloy-tuloy na po tayo. Let's go! Mga kaibigan, nalaman ko raw po yung nakatanggap ng love letter di raw makakatulog. Ba't ganun? Hindi raw makatulog yung unang nakatanggap ng love letter guys. Yeah, totoo po yan. Totoo po yan na talagang mahirap makatulog kapag ka ganun po. Ano? Dahil marami kang kailangang isipin. Kung ano ba pwedeng mangyari sa'yo, maliligtasan mo ba ang ikinaso sa'yo. No? Hindi lang po yun guys. Alam naman natin na taga malayo din po siya. Ano? At sa diet nga gaganapin, ang unang paglilitis ay syempre bibiyahe po siya ng malayo. Ano? At ito'y pinakauna, preliminary ano pa lang ito, no? Parang kumbaga ang alam ko pagka ganito ay susubukan. Susubukan parang na pag-aayusin. Ngayon kung hindi sumang-ayon ang bawat panig na makipag-ayos, ay magtutuloy-tuloy po yung kaso, no? And of course, mahirap talaga matulog guys kasi unang-una, bibiyahe na malayo. Pangalawa, magastos. Pangatlo, yung mga dati mong mga gawain, kumbaga kung meron kang pinagkakakitaan, hindi mo na siya mabibigyan ng sapat na oras. Ito ay malaking abala at syempre nakaka-torture din ito minsan. So, ganun po talaga, ano? Kaya tayo po guys ay medyo ingat-ingat po tayo, ano, sa pagsasalita na maaring makasakit, makapanakit sa ating mga kapwa, lalong-lalo na yung paninira na wala namang sapat na ebidensya. Nako, iwas-iwasan po yan. So, tuloy natin. Dapat matuwa kayo kasi mayroong meet and greet, may red carpet Uy, kayo grabe. bukas. Tapos, magpalit sumba tayo. May lechon. Kagabi may nagsabi, binabalahura ko raw sila. Nako. Sabi ko ganon. Actually, yung mga ganyan guys, yung mga akusasyon po, ano, sa korte na talaga malalaman yan. Kumbaga dyan na maglalabas ng ebidensya ang bawat panig kung sino pa talaga ang totoong
ng balahura. Sino bang unang ng balahura? May ebidensya ba siyang may papakita na sapat-sapat, no? Na makakakumbinse sa hurado, no? O kaya sa judge, o kaya sa sabihin na muna natin sa fiscal, o kaya sa mga abogado, kanya-kanyang abogado pa, no? Ang mga ebidensya, yan ang pinakamahalaga pagdating sa kasuhan ng mga ganito, guys. So, nako. Ako ba ang nangunang mambalahura? Di ba hindi? Mhm. Kasi dayuhan lang sila. Nakikikontent lang sila. Nako. Tapos kami pang naunang mambalahura, di ko nga sila kilala. Pumunta ng diet, di ko sila kilala. Yung pala, mga balahura din pala. Noong nag-content, kinontent namin, aba kami pang balahura. At sa pagkakaalam ko, guys, yung mga sangkot dito po, ano, ay nung dumating sila sa diet, ay talagang kinupkop sila ni Kuya Bal. Pinatira at pinakain, no, ng libre. Doon mismo sa lighthouse, kung tawagin, sa property mismo ni Kuya Bal. Bakit umabot sa ganito na sila ngayon ay kumakalaban sa Kalingap? Meron pa silang sapat na dahilan para gawin nila ito. Yan. Diyan na sa korte, malalaman ng lahat, guys. Hindi po ganoon. Sila ang una na nambalahura at sumira. Hindi kami. Mhm. Hindi kami ganoon na walang ginawa. Babalahurain namin or iko-content namin. Hindi po. Kung bakit may mga ganoon, sapagkat sila ang nauna. Yun. Abangan niyo po bukas sa meet and greet. So, bukas na talaga, guys. Meron bisita tayong darating. Ayan na, ayan na. May mga reporter din po sa radyo. Ayun na matindi, guys. Actually, maririnig natin maya-maya lang, no? Yung kinausap ni Kuya Bal. Although, hindi natin kinuha ng buo yung pag-uusap nila kasi nga may mga bagay na hindi natin, pwedeng basta-basta lang isasama sa ating vlog. Pero malalaman natin kung sino-sino yung mga, ano-anong mga radio station. Dahil hindi lang iisa iba-ibang radio station ang maaring dumating po at mag-cover sa mangyayari bukas po, ano. So, yan. Magiging sikat po pala ang mga dito, guys. Ang mga nasasangkot at maaring masasangkot pa. Dahil mabobroadcast sila sa iba-ibang radio station kung sakali. Bakit nga ba merong ganun? Dahil si Kuya Bal po mismo ay isang miyembro din po ng KBP. So yun. Mga reporter sa radyo po meron, nandoon po sila. Sila? Itong isa try ko ito kung available bukas to. So ito, guys, pakinggan po natin yung kausap ni Kuya Bal. Hindi ko na kukunin yung kabuuan. Kagaya ng sinabi ko, meron ako sa pakiramdam ko ay hindi ko pwedeng isama dito sa aking reaction video. Kaya kinuha ko lang yung mga sa tingin ko ay po pwede. So ito. Yung ilang tao nga gusto mo, papadalang kita bukas ng media. Sa grupo mo, ilan ba yan nandyan? Anong gusto mong ganay? Maiksi o mahaba? Hindi, yung stinger namin sa ABS-CBN. Uy, ABS-CBN. O, papuntahin ko sa'yo. Sabi ko muna, ano mo yung cellphone number? Yung stringer namin nandiyan dyan. Tapos, kailangan mo ng Radyo Uy, Pilipinas. Radyo Pilipinas din. Sino available dyan? Ay, may papadala kami sa yung tao sa Radyo Pilipinas. O sige, kung mayroon. Tapos Power Naku, Radio. pangatlo. 8:30. Power Radio. Anong oras? Mga 8:30. Saan? Yan sa yung Buluwagang, Anong branch? ito lang sa may Kamambugan. Gusto ko lang mayroong media. So yun po, hanggang doon na lang ang aking kinuha sa pakikipag-usap ni Kuya Bal. At sa tingin ko ay sapat naman yun para mabakapan itong ating ginagawa ngayon na reaction video. So talagang aabangan talaga ang mangyayari bukas po, at lalo magiging sikat po ang mga sangkot or masasangkot pa. So yun,
At maya-maya lang ay bigyan din natin ng pansin mamaya yung mga iba pang posible na makakatanggap din po ng sinasabi nga ni Kuya Bal na love letter at padadalhan niya ang mga ito dahil mahal na mahal nga daw niya. So yan. And kagaya nung nasa title ko rin po guys na ang Batalero family ligtas na ba sa kaso at saka yung si Dr. Love tsaka si Red Zane ligtas na ba sila guys? Kasi tingin ko hindi ko sure kung sila ba ay may natanggap na. So pakinggan po natin to. Na mga bukas sa lubong. Kasi may red Aray carpet. ko. May red carpet po. Bali, apat yan, isang tao lang po, apat na love letter ang tatanggapin niya. Nako, apat pala. Apat yung isinampa guys na magkakaibang reklamo doon sa makakaharap ni Kuya Bal po bukas, no? Na may mga nagsasabi at siya yung number 1 na nambabalahura sa Kalingap. So yun, apat na kaso pala yun guys, no? Diet lang yun, wala pa yung Mindanao, Aray. mga kaibigan. So bukod doon sa reklamo dito sa diet ay irereklamo din siya sa Mindanao kung saan man parte ng Mindanao yan ay mako-confirm din natin yan sa mga susunod nating mga vlogs guys. Kanya si Papa Bal magmahal sa mga nambalahura po sa ating Kalingap. Grabe. Yung mga nabanggit po namin, like Red Uy, Zane, Dr. uy. Love, pwede pumasyal dito para magpaliwanag sa akin. Pwede sila magpasyal dito. Sinabi, Ay grabe. At mukhang bibigyan pa yata ng pagkakataon ni Kuya Val itong si Red Zane tsaka si Dr. Love na makipag-usap, makipag-ayos sa kanya. Nako, kabait naman talaga ni Kuya Val, no? Bakit nga ba napasama yan sina yung dalawa? So ito guys. ba naman yung kape ko ay salip na kaping may puso, kaping may kaso. Aray ko. So guys, hindi nga naman maganda yun, no? At ito ay yung inano ni Kuya Val, ay siya ay isang affiliate, kumbaga legal po yan, no? And of course, ang kumpanya na may-ari niyan ay siguradong legal din yan. May lisensya, no? And yun na nga, at sinisiraan yung kape na binebenta ni Kuya Val. Instead na kape na may puso, ay ginawa nilang kape na may kaso. Nako, ayan tuloy, mukhang makakasuhan na tuloy ang nagsabi nito. Ito, ang kaping may Aray kaso. ko. Mali talaga yun. Mali po yun. Yun ay paninira ng aking basic. Yun. Kape. Abay, kayo sa akin. Makipagbati kayo. Grabe. Gusto pa ni Kuya Bal na makipagbati sila. Ano to? Pupunta naman kaya yung dalawa, no? Siyempre may pride din yung dalawa. Tingnan natin yan kung ano yung mga susunod na mangyayari. So, yan. Kami red carpet kayo. At siyempre po ang pamilyang Batalero kasi Yan na nga guys, no? Yung sa ating title, kung ligtas na nga ba ang pamilyang Batalero at mukhang itutuloy pa rin ni Kuya Val at malalaman natin dito kung bakit at kung anong dahilan po, ano? So, pakinggan po natin. pinatulpo ako. Yun, pinatulpo. At hindi ko makita ang kasagutan bakit ako pinatulpo. Hindi ko makita ang buong kasagutan bakit ako pinatulpo. Pinahiya. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinatulpo si Kuya Val? Actually, doon sa video po ng Rafi Tulpo in Action ay nagsalita doon si Dalaga po kung bakit nga siya sa tulpo dinala. Ang sabi po niya doon, guys, nasa video po yon, hindi po nabubura kasi nandun pa rin sa channel ng Artia. And ang sabi po niya ay dahil doon daw sa Artia ay mas marami ang makakapanood. So anong ibig sabihin po nun? So sinadya ba talaga nila na, ito po ay isang katanungan lang guys, sinadya ba talaga nila na ipatulfo si Kuya Val para ito ay
ipahiya sa mas maraming posible na makakapanood po sa channel ni Sir Rafi Tulfo. Yan po ba ang talagang sadya po doon? So, yan ay isang katarungan lang guys, no? Iyon. Kung kaya't pati sila, Hmm. yung nanay, tatay, at Iyo, yung anak, nanay, tatay, anak. tandaan niyo po yan. Hindi ako titigil na hindi sila uusigin. Uusigin ko sila. Sapagkat wala akong nakitang dahilan bakit ako pinatulpo. Actually, maraming nasaktan, maraming nag-react po doon sa pangyayari no, na ipinatulfo si Kuya Val at saktong-sakto pa sa kasal ng kanyang dalaga, ang kanyang anak po na habang nagpe-prepare sila sa simbahan ay ayun at tinawagan siya ng RTA at andun na nga po yung I think sino ba yung mga nauna, yung mag-ama po ba or mag-ina, correct me if I'm wrong. At yun, kumbaga ay talagang nakakaano po yun sa pagkatao ni Kuya Val po, timing na timing. Hindi ko rin alam kung talagang itiniming. Pero sabi na nga ni Kuya Val na sana ay hindi parang hindi sapat na dalhin sa Rapi Tulfo in action po, yung kanilang reklamo na pwede naman itong pag-usapan sa barangay. And actually, kung di ako nagkakamali, ay gumawa ng paraan po dyan si Kuya Val at pinuntahan niya yung bahay po ni na Biancy po at ang sadya ay makipag-usap sana. And yun na nga, ang kwento ay habang nakapark po sila ron, ay oo nga, tama. Totoo nga po na wala yung mag-asawa doon at sila po ay nasa labas. And nung paparating na po yung mag-asawa, sakay sa tricycle po, yung tricycle po nila na kulay berde at nung makita nung makita daw na nakaparada yung sasakyan ni na Kuya Val at yung mga kasama pa niya, ay bigla silang bumuelta. So, ibig sabihin, parang ayaw nilang makaharap siguro si Kuya Val. And after ilang araw lang, pagkatapos nung pangyayari na yun, guys, ay ando na. Yun na yung yun na rin yung araw na ipinatulfo siya. So, ibig bang sabihin, ito isang katanungan din, yung ayaw nilang harapin si Kuya Val ay talagang plano na nga ba nila talaga na sa tulfo na lang, no? Yan po ay isang malaking katanungan. At yan ay sa tingin ko darating ang araw, lalabas po ang totoong kasagutan diyan. Bukod doon po sa sa sinabi ni Biancy mismo sa RTA na kaya doon sila pumunta sa Rapi Tulfo ay dahil mas marami daw makakapanood. So, yun. Yun po, guys, no? Kasi alam nyo ba na yung reklamo kay Tulfo, hindi siya mabigat na problema. So, yun nga. Hindi siya pang Tulfo na problema po. Hindi nga pang barangay eh. Di sana pumunta rito, kinausap tayo, Kuya Val, ito may problema kami sa'yo. Sige po, sabi. Yun na nga yun, guys, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi man kailangan pumunta yung pamilya Batalero sa bahay ni Kuya Val para makipag-usap. Si Kuya Val na mismo yung nagsadya or siya na mismo ang pumunta doon para sana makipag-usap, no? Kanya nga lang, hindi siya hinarap. Yun yung yun yung mga pangyayari po, Inyo at makikinig ako. Pero ang ginawa po nila, pinatulpo tayo. Sinong driver? Sinong driver po? Si Pulang Uod. So, yun. So, isa sa mga tatalakayan natin, guys, ay ito nga, yung parang naguhugas kamay na nga, itong si tinatawag nila na Pulang Uod, na walang iba kundi si Red Sin po, At siya nga daw pala, ang driver ng pagbiyahe
ng pamilya po, ano, para ipatulfo si Kuya Bal. At ito na nga, may bibigyan tayo ng reaksyon at ito ay hihiramin natin sa ang video clip na ito kay Madam Bopil. Kaya shoutout sa iyo, Ma'am Bopil, at hiramin ko rin po yung audio ng iyong video na ito at para mapakinggan natin kung paano mo kung paano mo binatikos itong si tinatawag na pulang uod o kaya si Red Sen. So, pakinggan po natin guys. Ito, maganda to eh. Magaling talaga itong si Ma'am Bopil na gumawa ng reaksyon. Isa sa mga iniidolo natin yan. So, ito na. Sam, napakagaling na itong si Renzain. At ngayon, parang bang nagtira hugas kamay. Mhm. Ano nangyari? Renzain. Ano nangyari? At sinasabi dito ni Renzain na hindi naman daw po ang punteriya ay ang kalingap, kundi yung tao lang daw gumawa ng hindi maganda. Uno? So yun, sinasabi na hindi naman daw kalingap ang puntirya. Naku, totoo ba yan? At napakarami na. Napakarami ng mga pruweba kung paano nila tirahin po ang kalingap at yan ay lalabas. Lalabas din yan. Pero dito sa ating reaction video ay hindi natin ilalabas yan. Kumbaga ang nire-reactionan po kasi natin dito ay walang iba kundi ang video clip po ni Ma'am Bopil po. Ano. So siya yung talagang dito. Kumbaga makikiano lang po tayo. So tuloy. Fiancé. Okay, tingnan nyo, pakinggan ninyo. Sa tingin nyo ba, si Renzain ba ay mabait sa Nako. kalingap? Walang ginawang masama sa kalingap? Nako. Kayo guys, pwede rin po kayong mag-comment dyan sa comment section. Kagaya ng katanungan ni Ma'am Bopil, kung si Redsen nga ba ay mabait sa kalingap? O meron ba siyang mga pinagsasabi na laban sa kalingap? Meron po ba? So yun. Mahal ang kalingap o nare-respeto ang kalingap? Pakinggan nyo lang. Hindi naman talaga sila ang punteriya. Hindi naman talaga sila ang punteriya. Sabi na Renzain, sino naman ang punteriya mo? Ito, pakinggan nyo mabuti ha. Hindi ko ipi-play ng mahaba. Hindi naman talaga sila ang punteriya ayon kay Renzain. So, ibig sabihin, hindi mo kalaban ng kalingap. So, ibig sabihin, hindi mo binabatikos, inuusig, tinutulig sa Uy. kalingap. So, dito ay may respeto ka pa sa kalingap. So, ganon ba? Kayo ang sumagot, guys. So yun guys, kayo ang sumagot dahil pwede nyo i-share yung inyong opinion po. Kung tama ba na yung mga nasabi ni Ma'am Bopil na kung si Radsen nga ba ay walang ginawang masama or walang mga pinagsasabi laban sa kalingap at ang talagang punteriya nga lang daw yata nila guys ay yung sinasabi na gumawa ng hindi maganda kay Viancy, sino nga ba yung pinupunteriya nila? Siyempre, kahit ako, pwede kong pangalanan yun kasi dilantad na rin naman po nila yun, no? Na si Kalingap Edu. Ang gusto nilang punteriyahin nga daw. Pero bakit dinadamay na ang mag-ama, no? At hindi lang yung mag-ama. At marami ng mga nadadamay. So, tuloy po natin to. Hindi naman talaga ang punteriya ang kalingap. O, tuloy. Tao lang naman talaga. Isang tao lang naman talaga, hindi naman daw punteriya ang kalingap. Isang Isang tao lang naman talaga. Isang tao lang naman talaga ang... Tagal ko nang sinasabi. Isang tao lang naman talaga, matagal ko na sinasabi. Grabe. Ibig sabihin, hindi daw punteriya ang kalingap. Isang tao lang naman daw talaga. O talaga? Hindi ba, parang narinig ko, mayroong mga video clip na lumapag sa group chat na ang patungkol sa sobre. Uy, parang narinig ko rin yun. Narinig ko rin yun na hindi ko napapangalanan kung sino, pero alam niyo na kung sino naglabas po doon. At hindi ba, parang sila nga, parang sila din. Yung naglabas na sa isang event ay, nako, may mga pinag-uusapang sobre, no? At ang binabanatan nila dito ay walang iba kundi si Kalinga Prab. Nako, at yan, actually, na-reactionan po ito ni Kalinga Prab sa isang live stream po niya. Nako, na siya ay pinaparatangan. Nako po,
delikado yung pagpaparatang na walang ebidensya, lalong-lalo na social media, napakaraming nakikinig at maraming nanonood, lalo na sa Kalingap. So yan. Na pinasabog ninyo. Panahon. May mga Yun. event. Oh? Talaga? So ito ay iiwan ko ang katanungan sa mga minamahal na viewers. Totoo po ba na si Red Zane, kumbaga, hindi niya pinunteriya Kalingap? Isang So guys, pwede kayong sa mga hindi pa nakakapanood sa video na ito ni Ma'am Bopil, ay pwede nyo pong puntahan sa kanyang mismong channel po at doon kayo ay mag-comment sa kanyang katanungan, no? Ayan po, at tayo ay lang dito sa video ni Ma'am Bopil na ito. So pwede po kayong bumisita doon sa mga hindi pa po nakakapanood ng kompleto dahil ito po ay mahaba pero konti lang ang ating hihiramin. So yan. o lamang. Sa lahat ng ating mga viewers, mga taga-subaybay na nakakapanood kay Red Zane, totoo po ba? Wala ba kayong narinig na pinunterya niya or pinaringgan niya ang Kalingap Nako. Rab, Kuya Bal? Wala po ba kayong Nako. narinig o meron? Iiwan ko sa inyo ang So yan kasagutan, guys. ang katanungan. Kayo nang bahalang sumagot. Mag-comment lang kayo. Totoo po ba? So yun guys, pwede kayong mag-comment po sa mismong channel ni Ma'am Bopil, and kung trip nyo din na mag-comment dito ay okay lang din po, no? So yun. Na ang punteriya niya ay yung isang tao nakagawa lang ng ikangay sinasabi nilang mali, hindi raw Kalingap ang kanyang punteriya. So ibig sabihin, wala ka ni sa masaring o na isang pagpaparinig o isang nabitawang salita laban sa Kalingap. And yun nga guys, no? At narinig ko rin kay Kuya Bal sa mga nakaraan niya na live stream na tumawag pa nga siya doon sa Cybercrime Office at pina-follow up niya yung reklamo naman ni Kalingap Rab, no? At mukhang nagsampa rin si Kalingap Rab ng hiwalay na reklamo at kung sino yung kanyang irereklamo or nirereklamo ay sa mga susunod na araw malalaman din po natin yan. Pero I'm sure na kahit sa ngayon ay mukhang may idea na rin po kayo, Hindi lang po natin pwedeng pangunahan at mahirap na makuryente tayo. So yan. Oo ba? Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, totoo ba yun? Ha? Hindi naman sila ang punteriya ng aming Hindi naman sila ang punteriya ng aming pakikipaglaban. So Hindi Kalingap ang punteriya nila sa kanilang pakikipaglaban. Marami pala sila, Kumbaga, at lantaran naman nilang inaamin na sila ay anti-Kalingap. So anong ibig sabihin nun, 'di ba? Saglit lang guys at merong tumatawag. naman sila ang punteriya ng aming pakikipaglaban. So ibig sabihin amin. So marami sila, no? Hindi naman sila ang punteriya ng aming pakikipaglaban. So sino punteriya nyo? Sedo. Sedo Siya ba? Kung hindi, Kalingap ang inyong punteriya o kung hindi si Kuya Bal ang punteriya, bakit nangyari yung mga hindi dapat nangyari? Ano ba yung mga nangyari na hindi dapat mangyari? Yun siguro guys, yung isa na dyan, pinakamatindi kasi dyan, yung pagpapatulfo, yung pagpapatulfo po. At mukhang ito si Red Zane mismo ang naging driver po sa pagpunta rito sa Metro Manila galing ng Daet at ngayon ay hindi nga daw Kalingap ang punteriya nila. Kung hindi talaga Kalingap ang punteriya nila, or sabihin na natin siya lang, no? Kasi gusto na niyang maghugas kamay. Kung hindi Kalingap, bakit nandun siya, kasama siya sa bumiyahe, no? Para ipatulfo nga si Kuya Bal. Yan ay isang katanungan at nabanggit na rin yan ni Kuya Bal kanina sa unang na-reaksyonan po natin na sinabi rin ni Kuya Bal na nabalitaan niya na si Red Zane nga daw ang driver po nila, no? Hindi naman talaga Kalingap ang aming punteriya. So amin, ang amin. So ilan ba kayo dyan? Kayo, ilang ang amin? Pag sinabing kami, parang ganun. Ilan ba kayo dyan? So marami kayong team guwapa.
hindi kalingap ang inyong punteriya. Pero bakit? Ang Santos Matubang ay Yan. natuto. Yan. Yan ang tanong ko. At balita ko, ikaw ang driver. Balita ko, Ayun totoo na. ba? Na ikaw ang driver papuntang Manila. Ayun na. At so dalawa na po ang nagsabi no na si Redzen nga ang naging driver sa pagpunta ng Manila. Yung mga nagpatulpo. Hindi man siya nagpakita sa tulpo pero kasama siya sa grupo. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya na mapatulpo si Kuya Bal dahil kagrupo nga po niya yung mga yun, no? Ano ang masasabi nyo dito, guys? Na parang lumalabas dito, nililinis ni Renzen yung kanyang Ako pangalan. po. Nililinis yung kanilang pangalan na hindi naman talaga kalingap ng aming punteriya. Ang Ngayon guys, no, ito naman, sarili kong katanungan to, dahil nasabi naman niya na marami sila. Namin, may sinabi siyang namin kanina ngayon, kung gusto niyang ilabas yung kanyang sarili na hindi siya kasali sa pagpuntirya sa Kalingap, kailangan sabihin niya kung sino yung mga pumupuntirya sa Kalingap. Di po ba? Kasi sinabi naman niya kanina na namin, ibig sabihin nga, marami sila. Kung ilalabas niya yung sarili niya, sino yung mga pumupuntirya sa Kalingap kung hindi siya kasama? pa namin dito, yun lang taong nakagawa daw ng sabihin na natin ganun, kung ano mo nagawa. Hindi yung kalingap. Hindi raw yung kalingap. Ang pinupunteriya namin dito, yung Ang pinupunteriya namin dito yung hindi raw yung kalingap ha. Ang pinupunteriya namin dito yung gumawa ng hindi maganda kay Kels. Ang pinupunteriya namin dito ay yung gumawa ng hindi maganda kay Beyonce. So dito, sinasabi niya, lumalabas, kung i-analyze natin, Yun, malinis. totoo yun. Hindi pinunteriya ang Actually, kalingap. totoo yan. Lahat po ng makakarinig dito sa vlog ni Ma'am Bopil, ayun din ang iisipin na nililinis niya yung kanyang sarili. At yun na nga, ang isang malaking katanungan, gaano siya kasigurado na wala siyang sinabi or nasabi against Kalingap, no? Against sa Kalingap. Nako, paano na yung mga pinasabog nila na tungkol sa sobre, doon sa event na yon. At dito ay si Kalingap Rab. Si Kalingap Rab ay Kalingap. Naku po, ano yan? Pinunteriya is yung gumawa ng hindi maganda kay Beyonce. So, paulit-ulit yung sinasabi. Kayo ang sumagot. Totoo ba Yan na. na hindi siya nakapagbitaw ng anumang salita laban sa kalingap? Kasi pag ako nagsalita, lalapagan kita ng resibo. So yun na. Guys. Nasabi na ni Ma'am Bopil po na kung kayo po ang tinatanong kung totoo nga bang walang nasabi man lang itong si Red Zane na kontra or against sa Kalingap po Dahil kung si Ma'am Bopil daw ang magsasalita ay baka lapagan niya sila ng resibo. Nako, kilala natin itong si Ma'am Bopil guys na lahat ay kinokolekta niya. Yung mga maaring mga video clips na maaring maging resibo or maging katibayan ay kanyang kinokolekta at na tatandaan ko na yung isang isang iPad niya ay ang laman ay puro mga ebidensya. Nako. So, yun ang kanyang pinakabodega. Matindi. Napakarami niyan. So, yun lang guys. So, ano naman po ang inyong masasabi tungkol sa ating napag-usapan sa ngayon? Huwag po kayong mag-atubili guys na mag-comment sa ating comment section. And if ever naman po guys na nagustuhan po ninyo itong ating tinalakay sa ngayon, ay pwede po kayong pumindot sa like button. And kung ay pwede rin naman pong i-share. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pwede rin po kayong pumindot sa subscribe button. So, ito po, Batang LU. So, yan po guys. Magkita kayo po tayo sa aking mga susunod na upload. So, God bless and bye-bye po muna. Bye.